Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, habang nagkakape nga po si Mima Alicia, by bumulat-lat itong balitang to at literal na ako'y nagulat. Kasi bakit naman ganyan kadami? 'Di ba? Kasi kung totoong malinis ka, hindi ka abot sa punto na ganyan kadami ang isasampang kaso sa'yo. Biruin mo, hindi basta-basta ang mga kasong isinampa dito kay VP Sara Duterte. So, sabi dito sa balita, basahin natin VP Sara, sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman. Nareklamo sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ang 15 opisyal ng OVP at DepEd ng ilang miyembro ng civil society at mga personalidad mula sa simbahan. By the way, nakaka-proud itong civil society at ilang mga nasa simbahan na tumitindig para sa katotohanan. So, kaugnay ito ng umano'y irregularidad at maling paggamit ng confidential funds na ipinagkatiwala sa kanya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng Department of Education. Sinampahan nila ng mga kasong plunder, bribery, malversation, graft, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. O hindi to hindi to drama, mga minamahal. Literal na merong ebidensya. So, hindi lamang to simpleng reklamo, ito ay talagang malaki, marami, at seryosong reklamo ang isinasampa dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga hindi ko nga mawari kung talagang malinis itong si Vice President Sara Duterte, bakit ganito kadami ang kaso na isinasampa kay VP Sara Duterte? At makikita nyo naman sa picture, no, mga minamahal, grabe, ilang dokumento yan, bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ang dami, kulang-kulang 20 na malalaking makakapal, 'di ba, na mga ebidensya ang isinampalaban dito kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? So hindi lamang to simpleng media coverage or simpleng reklamo kay VP Sara Duterte, talagang literal na sinampahan siya ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman. So, yung sentro ng reklamo tungkol dito sa irregularidad, maling paggamit ng confidential funds, ano pa ba? At mga paratang. Yung mga paratang, yan ang binanggit ko sa inyo, 'di ba? Plunder, bribery, malversation, graft, culpable violation, and betrayal of public trust. Grabe, no? Ang daming dokumento, tapos ang daming media observer. So, ibig sabihin nito, hindi lang to literal na basta-bastang akusasyon. Kasi merong paper trails. 'Di ba? Merong accounting issues, may audit questions. So, literal na yung ikinaso kay VP Sara Duterte ay hindi to biro, hindi laro. Talagang merong pinanghuhugutan kasi kung maayos kang namumuno, hindi ka talaga haharap sa ganitong klaseng sobrang daming sobrang daming akusasyon, 'di ba? Reklamo. So, ngayon, tanungin natin si Vice President Sara Duterte. Nasaan ba si VP? Kapag merong accountability hearings, 'di ba? Pansin niya naman, hindi nagpapakita, 'di ba? Tapos palaging meron silang pinapaputok na issue, 'di ba? Kapag meron silang naharap na issue, nagpapaputok sila ng napakadaming issue, tapos kulang-kulang naman sa paliwanag, tapos mas maingay pa sila kontra sa kanilang pagsiserbisyo or pagsasagot sa mga ipinupukol sa kanila ng taong bayan. Kasi ang tunay na leader, mga minamahal, naglilingkod, 'di ba? Hindi natatakot mag-audit, hindi nagtatago sa likod ng drama, at hindi ginagawang panangga ang apelido na, "Oy, ako, Duterte ako, malakas ako, tatay ko dati presidente." Hindi pwedeng nagtatago ka sa political dynasty, 'di ba? Sa apelido ninyong pinagmamalaki. Kaya nga, mga minamahal, nagpapasalamat ako kay President Bongbong Marcos na suportado niya yung anti-dynasty bill, 'di ba? Na kung saan pinipigilan, 'di ba, ang pagsulpot or pag-usbong ng mga taong paulit-ulit na lamang sa politika
'di ba, na nasa iisang kapangyarihan sila na imbis na pagsilbihan ng mamamayang Pilipino, mas inuuna nila ang kanilang mga sariling kapakanan, tapos pinapamana ang posisyon, 'di ba? You know what, kapag mayroong mali, dapat mayroong managot. Hindi yung nagtatago dito sa apelyido. So, saludo din tayo dito sa civil society, sa mga taong simbahan, sa mga individual na naglakas ng loob para magsampa ng kaso. Kasi hindi madaling yung naging journey ninyo. To be honest with you guys, hindi madaling makipaglaban sa taong makapangyarihan, lalo na kung yung taong yon ay isang merong malalaking taong hinahawakan. 'Di ba? So, ito yung masasabi ko na meron nga talaga tayong demokrasya. 'Di ba? May nagbabantay, may nagtatanggol, may humihingi ng paliwanag. And nafe-feel ko na ito yung tunay na pagmamahal sa atin and act of love, act of service ng ating presidente. Kasi lahat naman dinadaan yan. Makikita nyo naman, may due process, di ba? Ang mga kasong to, hindi lang kasi to basta-basang maiksing aligasyon. 'Di ba? So, kailangan tong idaan sa tamang proseso. Hindi din naman natin pwedeng ipagsabintabi. Tama ba? Isang tabi. 'Di ba? Itong mga aligasyon na to. So, kailangan ding harapin lalo na depende sa bigat ng ebidensya. Kung mapapatunayan ng mga paratang na totoo, abay, meron niyang kaakibat na kaparusahan kahit sino ka man. 'Di ba? So, nakaka-touch, 'di ba? Itong ginawa ng civil society group at ang ibang mga individual dito sa kanilang ginagawang pakikipaglaban. So, I'm not talking about the color, I'm not talking about the brand name, kasi ito ay laban ng taong bayan kontra sa katiwalian. 'Di ba? So, kung meron mang dapat patunayan na may sala, abay dapat pong managot, 'di ba? Kung mapapatunayan inosente, abay linawin ang proseso. So, ganyan dapat gumagana ang hustisya. So, sa huli, mga minamahal, gusto nyo ba na magkaroon ng leader na ang ginagawa kapag merong akusasyon, laging humahanap ng palusot? Ganyan ba yung gusto nyong serbisyo na inuuna yung pambubulsa ng pera ng kaban ng bayan kaysa unahin ang mamamayang Pilipino? So, di ba, wala naman natang gusto na mamamayang Pilipino na pagnakawan tayo bilang taxpayer, di ba? Kaya nga nagulat ako habang nagkakape ako dito. Tingnan nyo kasi. Ang sarap kasi pagmasdan, di ba? So, nagtitingin-tingin lang ako dyan kanina, tapos nagkakape-kape, nagbabrowse ng cellphone, tapos, and then eventually, nakita ko yung balitang yan, and talagang natuwa ako. Diba? Sabi ko, sobrang worth it naman ng pinaglalaban ng iilang mga tao at ng iilang mga civil society group dahil nagkaroon na din ng hangganan. And dadaan naman sa due process itong si VP Sara Duterte at makikita natin kung talagang inosente ba itong si VP or hindi. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Yeah. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always nyo pong i-hit palagi ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga team replay, yan. Wag nyong kalilimutan na mag-click ng subscribe. Yan lang, naglalambing lang naman si Mima. At i-hit nyo palagi ang notif nyo para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lang, mga ingat, mga kababayan.